Test mic, test mic, test mic. 1, 2, 3. So, testing. Hawakan mo. Testing kung naririnig ako. Ito pala si Briner. Kunin ko yung kape ko. And... O sige, tas ano mo na? Play mo. Okay, so mag-update kami. Ito si Jonald, ang aming web designer, web developer. Tsaka ano pa bang ibang ginagawa mo? Tsaka UI UX boy. Tama. So web design. Hindi, web design, sorry. Web design, graphic design, tsaka UI UX. Hello, Mr. Jonald. What's up? Nasaan yan, no? Nahiya lang siya. Unang-una, nakakonekta ba tong mic ko? Yes, nakakonekta. Tapos, yung mic ko nandito. Para lang. May maririnig ko sa Jonald. Yan. Dapat ano rin, yung parang malupiton tayo na. Oh, shit! Yeah, hawakan mo lang. Sige. Hindi, pwede mo isabit. Hawakan mo lang. Sabit. Hindi, kahit dito sa ano. Dito na lang, dito na lang. Ay, yan, okay. Oh, shit! Bossing. Dito si Jonald. So, ito ang pina-project namin ngayon. Yung Okay Po AI website. Ito yung landing page namin. So, we're starting with the landing page. In fact, ang haba namin ito ginawa. By the way, when we are designing, sinisimulan niya sa Figma. Baka gusto mo magkwento ng konti tungkol sa Figma, tapos tinatranslate mo sa Bubble. So, yung start, bago ilipat dun sa Ituro mo, wag ka na development. So yung inuna ko yung Figma kasi mas madali mag-edit dito kaysa i-direct ko siyang i-develop sa Bubble. So, pero from Figma, pino-prototype mo lang siya, di ba? Minamock-up mo lang siya. Pero walang, kasi may mga ibang website, web designing platform, web development platform, na kung ano yung nagawa mo sa Figma, pwede mo na i-export papunta sa ibang platform. Katulad nila, ano yung mga pwede mong... yung isa po is katulad nila Framer. Framer. Diba? Framer. Like, direct na siya malilipad doon. Pero ang ano din po doon is need po rin parang i-edit kasi yung iba po doon, like, yung group nila, like, minsan sabog. Yan. Okay. So, kailangan pa rin manu-manuin. Okay. So ngayon, i-walk through namin kayo dun sa entire web design ni Okay Po AI. So hindi pa siya tapos, pero we would also appreciate kung mabigyan nyo kami ng feedback, saka maka-visit kayo. So eto, nag-peg kami itong Okay Po AI. When we're designing web pages, ang number one na importante sa amin would be yung peg. So hindi kami nagde-design from scratch. Sobrang importante sa amin na we have a peg of every design. As in every micro detail of that design. Hinahanapan namin inspiration. Hindi pwedeng lutang kami, hula namin yung size ng font, yung type of font, kung ano yung layout ng mga characters sa baba. So ito, pinag namin sa, meron ka pa ba yung kay Elegant? Meron po. Papakita. So pakita namin. So yung itong initial na design ng landing page, kinopya namin sa Dribbble. Hindi, isa yung si Elegant. Si Elegant. Ito po. Diyan pa ba? Yan. So nagandahan kami sa design na nakita na sa Dribbble. So doon namin siya pinig. So ipakita mo itong design na Okay Po natin. Yan, di ba? So very similar. Kasi since Okay Po AI is about AI agents, so we're launching a SaaS platform about creation and building of AI agents for businesses tsaka for social media use. Nagharap kami ng inspiration na kung saan ma-highlight namin kung ano yung itsura ng mga AI agents namin na generative AI images tsaka itong Elegant. So yan, no? Diba? Parehong black na rin. So originally before white. Ikaw ba right type mo? Maganda sir. Oh, maganda daw. And then ito, pag clinic mo, it would be the AI agent. Hindi pa namin ready. Tapos baba. So from here, Okay Po's mission is to simplify all the latest AI models and make brands and businesses always positive, always responsive, always ready. So ang idea naman dito, kaya Okay Po siya kasi ang idea na in the future, kaya nga Okay Po, di ba, napaka-positive ng dating. It's always positive, responsive, tsaka ready. So in the future would be, there's a lot of AI agents na, well, iba pang discussion about Okay Po platform, pero the idea would be AI agents are always ready to take on the customer support roles of your companies, making everything fast, efficient, and ready. And next part of the design, pero design review muna tayo. Ito, ang peg namin dito, pakita yung peg. Ito, maganda.
So may ano tayo, behind the scenes ng lahat ng tricks namin. Ito, galing din to sa Dribbble. Pero ginamit nila tong design na to tungkol sa beauty. Skincare. And then we use the same idea. Kasi ang AI agent dito, ang AI agent usually, ang AI agent, so create one, there's a lot of system prompts. So may prompt to basically be their identity. May prompt din for their conversation kung paano sila makipag-usap. Katulad niyan, talk in a straightforward manner. Meron yung objective prompt kung ano yung objective ng AI agent. Dataset, mag-connect ka, mag-integrate ka ng dataset. Pwede external datasets or in a form of a PDF. PDF na docs na pwedeng irarag niya yung buong. RAG is Retrieval Augmented Generative. Generative ba? Generation. Retrieval Augmented Generative, di ba? So, Retrieval Augmented Generative. Ang idea, para hindi mo ilalagay sa system prompt. Anyway, masyado technical na. And then, guardrails prompt. Para lang hindi para lang hindi lumigo-ligo yung AI mo, mag-hallucinate or discuss about other topics or siguro other topics na, other details na hindi niya dapat sabihin, tapos sasabihin niya. And ginaya namin yan. So yung idea, ang kino-convey namin dito na idea would be, there's a lot of system prompts around each and every AI. Ganyan ang itsura. Tapos kinopya namin design dito. At itong tao na to is an AI-generated model. So nakakatipid na rin tayo sa model before pinipicturean pa namin mga employees become the model on the website. Pero right now, di ba, gumagaling na si Gerald. Ang dami na niyang mga chicks sa ang dami niyang mga iniipon na mga picture ng babae dito. Pero puro AI generated. Next, itong ayusin ko ngayon eh. Pero ito, better. Ito, mga features lang. Tapos ito, AI generated na image. Saan ka nag-generate ito? Minsan sir sa Art Guru. Guru? Para mas okay kasi yung mag-prompt ka dun. Then accurate naman yung mga... Ang tanong nila, libre ba ang Art Guru? Hindi po, may bayad. Pero mayroon siyang free 8 credits. Okay, sige. So, free 8 credits, gamitin nyo yun. Pero kung gusto mo magpaka-pro, Midjourney, okay din si ChatGPT, yung mga image generation niya. Pero ang hirap lang gawing i-hyper focus siya sa isang specific na design na hinahanap mo. So, parang hit and miss ka kay ChatGPT. Pero sometimes, makakagawa ka rin ng malulupit na image generation kay ChatGPT. So, the feature is, so ang idea, ang overall feel ng website pala, nakasulat, kasi AI agents, diba? Faster, better, cheaper. So, nandito tayo sa better part. It's always on, always focused, and always private. So, AI agents, work non-stop 24 hours, 365 a year. Ito naman focused. They're always focused on closing deals and always private. Kasi dahil wala ng human agents, it's already in a closed system na kung saan yung data security between the customer resides in the let's say in the cloud, in the server. Na wala ng intervention of a human to later, di ba? That's also a possible cause of fraud and exploitation. Next part of the website is cheaper. So FBC ang overall feel ng website, faster, better, cheaper. So cheaper, AI agents are 1/10 the price of human agents. Yun ang value proposition namin. Inayos pa namin presentation. So ito yung uupuan ko ngayon kay Jonald na lilinisin pa namin yung design dito on the cheaper side. And then last part would be Mr. Donald. Yan. So, are you preparing? So, we're planning to market this to a lot of businesses. Mainly sa space na namin currently, sa fintech space, fintech tsaka banking space. So, are you preparing for the future of AI-driven economy? AI agents will change everything about the way we do business. Tapos, another AI-generated model. Tapos yan, okay po, AI agents are the future of chat support. So, dito siya magtatapos. Tapos, ang plano, akit ka, Gerald, pag klinik mo to, meron na ba kayong character for the, Ongoing na, sir. Ongoing. So ito, pag click ka to, chat or AI agent now, magiging, may sample UI ka ba ng okay po page ng character? Sa SP Madrid, may live na implementation tayo. Hindi siya okay po, sir, pero... So ang idea, pag click mo yon, it will become an AI agent. Katulad nito, yan o. Chat Sam to learn more. Nox, ganda na name
So yun, no, nagiging chat agent siya. So ito ang service na binebenta namin in the near future. So both like we are developing a lot of prompt engineers, prompt developers to basically create characters. Kasi na-anticipate namin yung demand na sobrang daming companies that would be asking us to create different AI characters for different brands and influencers. Kasi yan, AI agent na sumasagot 24/7. Diba, Astig? So this would be, obviously, dahil okay po is a platform of AI agent builder. Dapat may sarili ring AI na sumasagot na yung okay po website. So we see a lot of that use case in the future. Social media, AI agents. Website, papuntang AI agents. Sales, customer support, lahat papuntang AI agents. Tapos, hundreds or thousands of prompt engineers, prompt developers, AI, character developers. Sila ang nagme-maintain ng ecosystem to provide a bespoke type of service and solution sa bawat brands and businesses na gusto talaga nila naka-custom fit yung buong AI personality sa voice at personality ng brand nila. So yun lang. Content pa ako mamaya. Okay? Okay po. Okay po. Ryan, okay po. Okay po. Ayan, mga okay po boys. So ito si Briner, specialist namin sa mga lahat ng voice AI related. So ang idea ko would be, kunwari ako everyday nagpa-vlog. May vlog na voice vlog lang ako. Pero yung vlog na yun, syempre Tagalog-Taglish. So ang mangyari ngayon, kailangan siyang i-speech to text, pero kailangan mo na ESR for Tagalog. Meron bang nasa yung high accuracy na Taglish? Kailangan ko siya makuha ng highly accurate siya na Taglish. Meron ba? Meron sir. Meron si Open. Wait. Sandali. Nasaan na ba siya? So para mag-first principles lang tayo ng mga AI agents natin tsaka AI characters. Dahil wala kami whiteboard. Ito na yung nakita ko pwede kami mag-whiteboard, last board for now. Kaya lang ito, nakikipaglabanan ako sa karton ni Laika. Ito si Laika. Yan. Laika. Sir, Ano, hello. nakikipaglabanan ako sa karton niya at saka mga giveaway niya. Ay, shoot. Sorry. Hindi nakakabit. Ito pa. Mag-joke ako ulit. Ano, Laika. Ano yan? I-restart mo ulit. Papatanggal ko ba? Hindi, ito pa. Wait, yung creativity mo hindi mo ubos. No question about it. Ang gusto ko na sabihin, dapat fundamentally, lumiko-liko yung creativity, hindi mabe-break yung logic. Kasi yung logic, yung creativity ng tao would also be based on hierarchy and classification. Segmentation pala, sorry. Segmentation and hierarchy, parang, hindi ko maano, hierarchy, status, tsaka segmentation. Yun na, tama na. Ay malupit. So next meeting natin, media team. Nagma-mic. So bagong New Year's resolution ko, nagma-mic na ako. Hawakan mo lang. So si IE, Brandy. media team, head of media team natin, simula kailan pa? 2021. 2021. Tama ba? Okay. Nene pa siya nun. Actually, kakabalik lang niya. Kakatasang niya mag-maternity leave. Nox, mukhang ready na ulit kay Yes, Lloyd. wag ba ka na? Ay! Sir. Hi! Tignan mo nga kung naka-blue. Naka-red, sir. Ano ba yan? Kailangan gagawa tayo ng Madrid Okay po Open Night. So yung Open Night, Gerald, kasi nung tinitignan ko yung TikTok, ang dami nagtatanong, nung nag-rave party tayo ng Color Red, kung saan yan. Kompleto pa yung mga lighting natin, mga lasers. Tapos nandiyan pa yung halos kalahating kilometro na LED light. So we will do a Madrid Okay po Open Night. So pwede mag-invite yung mga employees. Siyempre, they have to register lang kung sino yung mga invite nila. Tapos it will be an open party. Grabe, puro painom kagad ng inuman kagad na nasa utak ni Ai. O yun lang. So Gerald, ikaw. So movie night this coming Friday. Tapos siguro Zumba dance lang. Very basic lang, DJ dance, Zumba this coming siguro Thursday. Very basic lang. Tapos kausapin natin yung mga new employees natin. Very important yung engagement sa kanila. Okay, sir. Okay, tara. Construction team pala dun sa mga interesadong mag-apply for construction sa SP Madrid. Click the link in my bio, chat nyo lang doon, makikita nyo doon, construction team or interior design team. Click nyo lang yon, chat nyo yon, tapos ipaprocess nyo yung application nyo.
open to sa lahat kahit walang experience. Basta importante, with high grasp of possible construction software tools, designing tools, tsaka high energy lang. Ang dami ko kailangan gawin. So, mabilisan to and it's very important for clarity sake. Ito yung Briner. Anong mo? Credentials? Chess champion Sir, hanggang regional. Champion? Pangasinan. Hindi sir, team lang. Team lang. Team champion? Team. Hindi individual? Hindi individual. Ito ang kinikilalang Magnus Carlsen ng Pangasinan. Hindi sir. Dudurugin natin. Dudurugin natin. Ready na tong mga kampon ko para durugin si Briner. Isa yan sa pinakahenyo na tao dito sa office. So yung nagpapatakbo ng mga AI voice models namin. Sobrang talino, nag-champion pa sa chess. So, syempre hindi ko i-video kasi nakakaya yung pagkatalo niya. I-stop ko na muna itong video. Makikita niyo sa dulo, nagkamay na kami. Ibig sabihin, panalo na ako. Kamayin muna tayo. What's up? Ganon. Wala ka bang parang ganon, whatever, ganon. Ganon. Ulit. Hello Gio, what's up? What's up? Nax, murari, pakul. Game. Hindi kasi si Gio, part siya ng assessment. So they create AI assessment programs na kung saan yung mga applicants i-interact doon sa platform, magka-capture na mga relevant information and data, at saka yung kung paano sila nag-assessment doon sa application yon. And then they do ranking, evaluation, and assessment, ulit-ulit assessment. So ang sinasabi ko kay Gio, kasi si Gio is the developer of the platform, tapos ang nagli-lead on the program side si Jay. Ang point ko lang would be kasi si Gio, gano'n ka nakatagal? 4 months? 3 months. So kahit pa paano mag-shift ka na in terms of like understanding the business workflow. When we talk about business workflows, it's not necessarily the business process. Ang pinaka-importante dyan, naintindihan yung pain point. Kaya nga sinasabi, pain point. Kasi kung ano yung pain, yun ang pinakamasarap i-develop. Yun yung pinakamasarap i-solve. Kasi may magko-consume ng solution. Kasi as a developer, kayo, hindi ako. Hindi naman ako developer, non-tech ako. As a developer, one of the main mindset should be, dahil tao lang kayo, emotional beings kayo, yung satisfaction na may natuwa. Doon kayo kukuha ng motivation. Kasi, ang pinakamagagaling na developers, inspired. Kung hindi ka inspired, ang hirap mag-develop eh. Nakatingin ka sa ulap, tapos walang inspiration. Di ba? Parang pag-ibig lang yan eh. Di ba, Lester? Yan. Wala ka bang sign dyan na pang maangas? Yan. Rockstar. So, sabihin, any human being, dahil humans pa naman kayo, hindi pa kayo nakakapasok sa loob ng isang LLM model. Any human beings, emotionally affected kayo. At ang emotions nyo, yan din na magdidictate kung happy, sad, depressed, or inspired kayo. And to be inspired, kailangan makakuha kayo ng feedback. Siyempre, sanayin nyo, may good feedback tsaka may bad feedback. Pero feedback would always be the fuel of good development. So I'm just saying, understand not only the business process, pero understand the business problems, yung use case. So for example, ano ang problem? Ang problem, how do we assess them properly? Di ba? So sabihin mo, ang problema yun nila Jay. So para mabigyan ka ng feedback ni Jay, isipan nyo rin ng mga engagement activities on a gamified level. At yun ituturo ko sa inyo na, sabi ko kay Jay, for example, tic-tac-toe. Tic-tac-toe, math workout, ano pa ba yun? Tsaka mga voice exercises, mga communication skill exercises. Yung mga ganong klaseng bagay, minsan ang mali ng karamihan when it comes to development, ino-overcomplicate nila para lang mas may ma-measure ka na greatness ng isang tao dahil complex yung ginagawa nilang game. How do you measure intelligence kung hindi complex ang activity, di ba? Di ba minsan yun ang mindset? Ang sa akin baliktad, contradictory. Keep it very simple, pero para lumabas yung intelligence at brilliance ng tao, gawin yung time-based na sobrang bilis. Tapos run it so many times. So for example, babalik tayo. Kunwari, tic-tac-toe. Tic-tac-toe, maglaban tayo ngayon. Mahirap masabi ko sino yung mas matalino sa amin. Dahil isang game lang eh.
Pero what if nagti-tic-tac-toe tayo ng 100 times? So it's a very simple game, applicable sa lahat, ang dali ituro, tapos with enough repetition with different people, competitors, masasabi mo kasi ni magaling hindi. So keep the activities very, very simple, but run it so many times. That's the simplest and most effective way to measure intelligence. Ang hindi komplikado yung game, ang dali ituro, ang dali ituloy, ang dali pasa. Tsaka, ang last pa nito, Jay, importante dito, na ang mga games natin, timeless, hindi mawawala. For example, math workout. If we create a math workout na medyo complex yung laro, may mga times na iba-iba ang variation. Pero kung bato-ba topic, hindi nagbabago ang variation. So, 10 years from now, pag gumawa ng isang complex game, pwedeng hindi na natin ginagawa dahil nag-iba lang, dahil ang daming pyesa. Pero games na napakasimple, hindi nagbabago. At pag hindi yan nagbabago, if you run it like so many weeks, months, years, meron kang kahit papano track record na pinakamagaling of all time nung 2025 versus 2030. Dahil kasi hindi nagbabago. Yun yung beauty ng mga simplified activities. Ang question na lang, how do you translate it into a measurable group event, tournaments? So for example, si tic-tac-toe. Si tic-tac-toe may mabibili ka sa Shopee, nakakatawa. Hindi ko alam kung sa simula bilhin niyo na meron pa nga dito yung tic-tac-toe na ewan ko kung napamigay na lahat ni Ana. Ana, mabigay mo na ba lahat ng tic-tac-toe? Yung regalo? Ha? May natitira? Kunin yung isa, pwede niyo nang gamitin kagad, tapos maggi-games yung mga tao. Ang gusto ko sana sa tic-tac-toe, so may tic-tac-toe, di ba? Tic-tac-toe, alam mo na isusulat mo. Ngayon, infinite tic-tac-toe siya. Yung panglima mo atang tira, mawawala. So for example, ganito. Kunwari, hindi ko lang ma-drawing. Ano? Again, gusto ko lang i-manage yung bandwidth nyo. Siyempre, di ba? Kailangan, kasi ito, mo si Jaisa, oh. Pakalat-kalat nandito na abot. Oh, dalawa pa. Isa kami ni Mel, sir. Ito na. So, wala na. Naabutan na lahat ng ng kanya-kanyang... Wow! Sayo. Thank you so much. Pati kayo? Anong kinalaman nyo sa Future Glow? May kinalaman ba sa Future Glow ang mga kutis nyo? Meron po, sir. Wala po. Sakto po to, Sir Ian, nagkakaraban eh. Mainit po sa labas. Pampaganda? Habang pogi po. Ay, grabe. Sige, okay. Very good. Thank you, Future Glow. Nahuli ko na. Dali, ma'am. Sir. Dali, hindi ko matanggal. Sir, kasi kinamusta ko sila lahat. Nakakuha na sila lahat ng Future Glow products. Ano na yung ulit? Albert po. Si Albert. So, nakita ko sila lahat. Paano gamitin yan? Paano? Yan, inaamoy lang. Nuhuli ko si Albert. Sinusubong linalasa-lasahan. Ang sarap kasi, sir. Ano lasa? Lasang mango. Grabe. Nung iba, nakita ko inaamoy-amoy. Maya-maya nakikita ko si Albert. Tikman, dinidilaan. Lasang siya, mango. Ang sarap niya, ang tamis. Ay, wait, naka-on ba? Kaya tawa na naka-on. Okay. Pero masarap. Masarap. Ay, okay yung product. Yes po, masarap amuyin at... Sandali, hindi ka naririnig eh. Ano ulit? Go. Masarap amuyin at kainin. Kasi ginagamit na nila lahat eh. Yung iba tama, inaamoy-amoy. Pero si Albert, nahuli ko may padila-dila dun sa inhaler eh. Grabe yun. Matuwan-tuwa ka. Okay, bye-bye. Diba, simula nung natuto kayo mag-V0, paanong development workflow mo ngayon? Anong unahin mo? V0 na kagad, ipaprop mo? Hindi po. Bali, chat GPT muna. Kumbaga, pinaggagawa ko sa kanya yung design concept.
and yung parang pinaka-documentation nung system na gagawin. Nagawa mo na ba na, for example, may mock-up UI ka na gusto, dahil marami namang magagandang UI na existing from another platform, di ba? I-screenshot mo yon, salpak mo kay ChatGPT, sabihin mo rin yung reference mo na company, para clear na, tapos tsaka mo na-explain kay ChatGPT. Kaysa text reference, kaysa text instruction ka lang, mas limited yung explanation mo eh. Versus bigyan mo siya ng reference na actual company, actual site, tapos screenshot mo rin yung UI na yon, sama mo pa doon. Tsaka mo siya i-generate na I want this kind of pero ma-generate mo doon, yung pa i-V0 mo. So gets mo, mas rich lang yung kayang ipasa na information dahil mas kompleto siya bago ipasa kay V0. Ano tingin mo? Actually, sir, actually ginagawa na rin po namin yan. Kumbaga, yes po. Kumbaga, pinapa-explain din po namin kay ChatGPT and then parang tatulungin pa namin siya kung ano pa yung mga pwede namin idagdag. Yes po. Sige, una na ako Sige po, sir. May virus ka. Hindi wala na ako. Graduate na ako. Ayan na, magkakalat pa ng virus. Una na kami kasi may isang... Tara, let's go. May titignan kami isang possible na staff house. Nagpa-vlog ako. Hello. Name? Baby Linda Bukal pa. Trabaho. Training lead po. And from Assessmate program. From Cebu! bati mo sa Bisaya. Hi, maayong hapon sa inyong tanan. See you sa Cebu Puhon. Okay. Bye-bye. Bye po. So pinag-uusapan namin ngayon ni Giselle, one of our devs, software developer, yung onboarding SaaS namin kasi hindi ko ma-content. Tsaka na. Pwede ba mag-TikTok? Pwede? Yes! Hello, kamusta? Kuya naman. Okay, so may microphone ba? Hinintay ko lang yung microphone. Hindi pa po siya nakagaan. Hindi pa gawa. Ito siya, kailangan mo siya pinindot mo na to. Hello, test. Test. Baka naka-off. Hello, hello. Okay, so this next song is dedicated to all the... Joke lang, hindi ako makakanta. So please ignore lang, sanay lang ako na... Sino pala dito nakita na ako sa TikTok? Kahit pa paano, before. Yan, okay, thank you. Patingin show fans naman. Nakita ako sa TikTok. Hello, hello. Anyway, so kaya nyo ako nakita sa TikTok kasi sinatsaga ko rin na magpakita sa TikTok. And it starts from recording. So please ignore lang. Hindi weird sa TikTok kasi hindi nila nakikita yung camera. Nakikita lang nila ako, di ba? Pero kayo, weird na nakikita nyo ako nagsasalita tapos may hawak na camera. And ganito talaga yung buhay ko, tsagaan, di ba? And just like anything in life, kailangan mo talaga tsagain ang mga bagay-bagay para lang maisa katuparan. So anyway, magandang hapon sa lahat. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, may batch number ba to? Yes. Siguro lang next time, pero gusto ko sana ngayon, baka pwedeng, kaya ba natin ng buhatin nyo lang na hindi maingay, lapit kayo lahat? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Kasi dito ako sa taas. Yan, okay. Sige pa, yan, okay. Kasi para marinig niyo yung storya, may maganda akong storya. Yan, okay, so lilipat na yung speaker. Better ba? Better? Okay, so may malaki kasi akong project, kaya ako kayo kailangan kausapin. Siguro before I start, very quick lang, Babylin, tanongin ko na sila. Ilang days, lahat ba sila pare-pareho ng number of days? Ano? Okay, so kaya ako kayo
siguro papakilala muna ako for those na hindi pa ako kilala. I'm Ian Madrid. Hindi ako AI. So, totoong tao. Hindi, kasi di ba ako yung pinapanood nyo sa, sa training. So, totoo ako yung pinadala ni Ian. Robot pa ako. So, ako si Ian Madrid. I'm the CEO of the company. And kakatapos lang namin, walang katapusan ng meetings. Kasi when you run the business operationally, when you run the business, there are like so many layers of problems. Sobrang daming levels and layers of problems. So, syempre, iba-iba yung usapan din at the executive level, at the senior management level, on the operational management level, supervisory level, team leader level, agent level, all the way hanggang trainees. Collections pa lang yun. Iba pa dun sa systems, sa mga IT, sa training and development pa ng IT. Tapos iba pa sa other departments na non-IT, non-collections. Nakuha nyo? At ang pinag-usapan pa lang natin noon, Metro Manila. Meron pang usapan ng Cebu, Davao, Pangasinan, Pampanga, Batangas. So iba-iba pang usapan yun, na iba-iba pang layers and solutions all the way hanggang ibang probinsya. At Pilipinas pa lang yun, iba pa yung usapan sa Dubai. At iba pa yung usapan sa Singapore. At SP Madrid pa lang yun. Iba pa yung usapan sa iba pang negosyo. At yun lang yung mga may negosyong may touch ako. Pero may mga iba pang negosyo na kailangan kong tumulong na hindi ko negosyo pero obligado akong tumulong. So imagine all the conversations that I have to do every day. And gusto ko lang malaman niyo yun kasi ang focus ko ngayon, kayo. Kasi sa bawat problema rin ng kumpanya, kanya-kanya rin kaming parang division of labor. Pinag-iwahiwalay namin sino yung magtatakil ng bawat mga high-level problems. At yung mga problema na yun, hindi naman lahat kailangan tutukan. That's why we have people, di ba? That's why we need to delegate and we need to develop leaders. So yun yung mga sistema na yun, yung mga setup. Sa akin, ako, at huwag kayo ma-surprise, at sa tingin ko, so ganito, ang PTEX kahit pa paano mag-second year na, no? So mag-second year na. Kayo yung batch na tututukan ko moving forward. Hindi kayo, kasi marami pang darating na bago. Pero mag-start ako sa inyo. So I'll have a regular meeting with everyone, specifically sa inyo. Kasi ang kailangan kong i-address ngayon, yung company culture. Lahat ng pumasok, ba't hindi ko i-train lahat ng 1 month? Ba't hindi lahat ng 2 months, 3 months? Ba't hindi lahat ng less than a year? Palagi ko iniisip yun, at ang tagal ko nang pinapatakbo yung negosyo. At ang hirap palagi maghabol ng mga taong nakaupo na. At kailan pa magsisimula? Kailan ko pa sila mahagilap? Hindi ko na sila mahagilap. So, gusto ko lang simulan ulit, training people at the very, very start. In fact nga, dapat nga, focus ko lang 0 to 7 days. So, imagine nyo, with all the problems that we have, on so many levels, ang tututukan ko yung pinakabago. At minsan, isipin nyo, at kung tututukan yung bago nga yung walang ambag. Gets nyo? Pero, kaya importanteng tutukan kayo, kasi kayo rin ang hindi pa nakikita ang future. Gets nyo? Sa inyo pa hindi maliwanag kung bakit ba kayo mag-stay sa SP Madrid, sa Madrid, Philippines. Bakit ito ang gagawin ko? Ba't ito yung profession? So kayo gusto ko kausapin palagi. That's one. The other one, gusto ko rin marinig specifically ano yung mga problema kung bakit din kayo hindi mag-stay. Kailangan ko dito si Jay na lang. Jay, magigat mo, kailangan ko dito ng mga AA agents para kausapin sila specifically doon sa mga topics namin. So again, syempre, as much as possible, I want to convince each and every one of you to stay. Pero ito namang kumpanya natin, this is a free country. Hindi ko kayang ipilit itong trabaho na to sa taong ayaw. Wala namang padlock yung pinto, di ba? Nakakauwi pa naman kayo everyday. So kung hindi nyo na type, hindi na kayo papasok. Gano'n lang kasimple yun.
And I feel one of the many limitations ng maraming bago, at hindi ko rin masisisi, hindi nila nakikita yung vision ng kumpanya. So yun yung gusto ko explain sa inyo lahat at yun yung gusto ko sagain. And not only for your batch, for the upcoming batches. So marami kaming project na gagawin. And yun lang, at marami ring changes, at marami ring program, at marami ring exciting na mangyari. Okay, so let's start. Ready na kayo? Ready? Yes! Okay, uwi na tayo. Ito. Sandal ko na nga lang, pagod na ako. Oh. Sige na. Kabilang kamay. Okay, so I'll start with a very simple, siguro discussion topic. And then, I would really appreciate, para magkakilalanan tayo, mag-Q&A tayo. So, ang tawag namin doon, ask anything under the sun. Or iba ang tawag, AMA. Anong sabi ng AMA? Anong sabi ng AMA? Hindi eskwela na. Ask me anything. So, yan yung mga favorite kong topics. So, ask me anything or ask me anything under the sun. Anything na kahit anong topic, pwede itanong. Ganoon lang siya kasimple. So let's do, I'll try to do this regularly. And if not, sa LARC ko kayo bibit. Pero importante rin tatanong kayo, kasi sa LARC wala kayong camera. So hindi ko na kayo mamumukaan. At syempre, gusto ko mamumukaan kayo, gusto ko makilala yung magagaling magtanong. Syempre, kahit paano, we always are in the lookout for the next, potential leader of the company. Okay. So how do we start? Siguro mas importante magtanong kayo. At kung hindi kayo makatanong, okay lang na ang question manggaling kay Babylin. Babylin, baka may question ka na kukuha sa kanila, o kaya mga agam-agam, o napipili nila. Magandang itanong mo rin para sa kanila na sasagutin ko. Okay, well, let's start. Any question muna. Yun ang gagawin ko palagi, question. Okay, question. Ako na magtatanong. Sir, meron bang bukod sa training maghapon, meron ba kayong mga engagement activities na parating? Sagutin ko na kagad, yes. I'm not sure kung nakita nyo lang sa TikTok, we did a massive party lang last December at may malaki tayong events place sa kabila. Kung napuntahan nyo na, na-tour na ba kayo sa kabila? Okay. Magko-correct na rin tayo everyday ng lahat na na-discover ko sa kanila, magko-correct na rin tayo. Everyone, I'm not sure kung sino kausap, si Lloyda or everybody. Importante na may tour sila, field trip, iikutin nila yung buong kumpanya. Hindi pwedeng nag-start sila dyan sa upuan, nagtapos din yung buhay nila sa isang upuan. Iikutin nila, sayang na ang laki-laki ng opisina natin, tapos hindi nyo naikot. Tama? Okay. Next question, ako nagtatanong, Sir, ba't parang ang lungkot? Nagpapahusa lang ako Sir, ba't parang ang lungkot? Parang puro kayo trabaho. So, ang tanong ko naman sa kanila, meron na ba silang meet and greet? Even though new kasi kahit pa paano, nakapasok sila kumpara sa hindi nakapasok. Meron ba silang meet and greet with the other SP Madrid fellow? Sabihin mo na lang, kahit sino pwede mag-receive sa kanila, kunwari, fellow new batch nila na less than a year, o kaya mga batchmates na more than a year, Jay, more than a year, Babylin pala, ikaw na kausap ko, more than a year na batch, kahit pa paano, i-receive sila. Kasi kahit pa paano ang message nun, kami tumagal 1 year at baka may Q&A na pwede pag-usapan. Ginawa ba nila yun para sa inyo? Hindi, di ba? O, kita nyo, so ako na nagtatanong. Tama, di ba? Ang dami kong ideas kagad dito eh. Unang araw ko pa lang, dami ko na kagad na maipapatupad ng mga executive orders. Okay. So, yung meet and greet. Pangatlo, nabigyan na ba kayo ng, magbibigay din pala kami ng mga, ng mga sticker pack, tsaka mga, ano tawag doon? Mga gift pack. Meron na ba silang bigay sa yung gift pack? Wala. Ay, grabe. Puro wala. Okay, gift pack. Okay? Mga gift pack, sticker pack, gano'n. Gusto ko, pag pumapasok sila dito, marami sila sticker. Hanggang sa loob, may naka-sticker sila pag pumapasok. Okay, ano pa? Pinaplano pala namin, lalo na sa mga new, kasi sayang ang dami natin facilities sa tinitipid nila kayo. Nafe-feel nyo ba tinitipid nila kayo?
Oo, ako nafe-feel ko eh. So, for the activities, ito mga inisip ko. Every alternate lang habang wala pa naisip. So, may Friday, at baka lang may some days lang din. Training pa naman kayo. Pwedeng kahit non-Friday. May araw na movie time lang sa kabila. Kasi may malalaki tayong speaker, dalawang malaking TV, setup natin doon, aircon. Tapos may movie time. Kung may kasamang pagkain, i-check ko pa sa budget kasi we're trying to adjust sa budget. Baka sa inyo wala, sa next batch meron. Hindi kasi yung budget, we're budgeting for every batch. Pero sisiguraduhin natin na maganda yung palabas. Tanungin natin, horror o romansa? Anong gusto nyo Anong gusto nyo mapanood? Horror o romansa? Pwede yung horror sa simula. Tapos pag na-corner na siya doon sa kwarto, maging yung romansa. Okay, so we'll have a movie night. May araw din na chill night. We run a lot of social media events, may mga podcast events din. Kayo rin i-feature namin. Since kayo rin kasi yung bago, kayo rin yung maraming oras na pwede naming bulabugin, yung operations hindi. Ang challenge lang ito, after nyo ng training sa kanila, hindi na kayo ang kausap, iba naman ang kausap. Pero still part of the program, pero nag-taper yun. Siyempre, kailangan nyo na mag-mature, di ba, as fast as possible. Mag-schedule kami ng movie night, at mag-schedule din kami ng... So, dalawa muna. Dapat nga may board game din. So, may event, may movie. Hindi movie night. Ayokong umuwi kayo ng puyat, tsaka ng late. So, we'll try to fit it still in the same schedule. Series na lang, no? So, manonood kayo ng kunwari 3 oras sa pelikula, tapos 10 minutes, tapos bukas ulit. Ay, next week ulit, tapos 10 minutes ulit. Oh, may gito ko. So, ang tagal na matapos yung 3 hours na yan, 10 minutes. Gusto ko na mag-resign, hindi ako maka-resign. Kasi hindi ko matapos yung pelikula. So, 10 minutes and 10 minutes. Hindi, joke lang. Siguro mga 30 minutes, di ba? Or 1 hour. Depende sa oras. Pero may araw din na rave night. Yung rave night, hindi ito yung, kasi very wholesome ang SP Madrid. Hindi kami, wala kami bisyo, hindi kami nagsisigarilyo, hindi kami umiinom. Ewan ko lang ito sa iba. So, pero mahilig kami mag-enjoy. So, work hard, play hard. May mga dance whatever chill lang. Tapos, may peg kami. Hindi nyo kailangan sumayaw ng todo. Parang makiki-vibe lang kayo doon with the DJ. At yung DJ natin, fake yun. Nagpe-play lang yung pero hindi nag-release. So, may nagpe-play, gano'n. Tapos i-play natin social media. Alam mo yung trip-trip lang. Gets nyo? So, it's also part of the plan. May binigay ba silang plano na gano'n sa inyo? Wala, di ba? Buti na lang dumating na ako. Hirap na daw sila, Baby. Nagdudusa na sila sa inyo. Yung dalawa. And then last, may competitive night. Competitive night, puro games lang. May tic-tac-toe, bato-bato, pick. Na-try niyo ba yung match workout? Jay, Lloyda. ...2025 na, wala pa rin nagma-match workout. Wala pa rin. Nakasama 2024, hindi nyo isama, tapos 2025 isasama. Hindi ako naniniwala. Naghanap ako dito ng kapalit ni Lloyd at saka ni Joey. Dahil pagod na ako sa kanila eh. So, kailangan ko lang ng yung math workout. So, so 3 nights. Sinasabi ko night, pero hindi ka abutin ng gabi. Parang end of the day lang. So, merong movie night. Ayun, parang kasi ng movie day, baka akalain nyo maghapon eh. Movie night. Isa-isa? Rave night. Tapos, competitive night. So, yung competitive, it can be any activity na puro games lang. So, competitive games. So, 3 yun. 3, I'm not sure kung every other week. Kasi, syempre, dahil kayo muna, baka madalas kayo. Pero syempre, we'll try to involve other batches as well. Okay? Last would be Founders Night. Jay. So may time na ganito kausap pero dun sa kabila, tapos we will have a lot of other people join in para i-meet ko kayo regularly.
So, Founders Night. Apat yun. Movie night, rave night, competitive night, Founders Night. Pwede? Pwede? You like it? Okay. Food night, gusto nyo? Ay, hindi, wala. Good night na lang yun. Good night. Nagkamali pala ako, hindi food night. Good night. Okay. Sige, go. Question. Kasi, yes, very good. May question na kagad sa dulo. Baka may mic, pakipasa yung mic. Name, tsaka, sige, magtatanong ako. Sige, name. Hi sir, my name is China Lorraine Biaguilar. Wait. Okay, name? My name is China Lorraine Biaguilar. China? Yes po. China? Yes. Okay, China Aguilar. Yes. From Batch 80 po. Batch 80. Hindi, taga saan ka? Las Piñas City po. Las Piñas Yes, City. po. And then, ilan taon ka na? 22 years old po. First work, second work? First work po. Okay, from what school? Undergrad po from STI Pasay Ed. Okay. Oh, good. So, what's your question, madam? Question ko lang po is, bakit po yung schedule po ng pasok is Monday to Friday po? Then, bakit fixed day po yung schedule ng pasok? Hindi ko na gets yun. Bakit Monday Monday to Friday? po. Then, 8 to 5 po yung fix ng pasok. Wala pong night shift na po. Ibig sabihin, wait. So, ang question mo, meron bang panggabi? Dahil gusto mo panggabi? Ay, hindi naman po. Tanong ko lang po kung bakit fix lang po yung pasok ng 8 to 5 then Monday to okay. Friday. Kasi typically, ang understanding nyo, in some call centers, di ba, na they operate 24 hours, so nagkakaroon ng mga shifting schedule. So, may question ako sa inyo. Sa tingin nyo ba pabor para sa inyo ang 24 hours as may shifting schedule tayo o dapat fix lang? Ano opinion nyo? Okay. Ang sagot ko doon, like very straightforward answer, 8 to 5 lang tayo kasi we are a traditional Philippine-based company. Hindi tayo nagsaserve ng international companies. So we serve local banks, local clients, and everything is like local culture. We follow everything. Local culture, local banks, local clients, local hearts. Everything is local. So, malamang may traditional business practice bago pa mauso mga call centers 20 years ago. Ang normal na negosyo sa Pilipinas would be 8 a.m. to 5 p.m. Not unless hospital ka. Kaya nag-exist ang shifting kasi dahil 24 hours sila at nagsasaluhan doon ng trabaho pag hindi nakakapasok iba. Nakuha nyo? So, not everyone can get the same schedule. At kaya rin siya shifting kasi iba pagod na maggabi, ikaw naman maggabi, ako naman umaga. So, is it a good thing or bad thing? Ako, I would, kung gusto ko lang talaga ng maraming pera, sabihin na lang natin, maraming negosyo, gusto ko 24 hours na tumatakbo yung opisina. Tama? Para 24 hours din yung negosyo. Unfortunately, pag 24 hours na negosyo, 24 hours din na iniisip ko yung negosyo. Or kahit may mga managers ako, syempre, hindi mo ubos yung mga panggabi na hindi na kaya. Ibang sakit din sa ulo yung may panggabi. And inisip natin, di ba maganda may panggabi? Siguro, kung gusto mong, kung gimmickero ka, tapos palagi kang puyat. Pero walang tao na kaya na ang buhay nasa gabi. So it's really a short-term career ang panggabi. Walang tatagal dyan. Bakit? Kasi ang Diyos, lilikha tayo. Depende, it's an argument kung kailan pa tayo from Homo sapien, kung kailan lumabas ang Homo sapien sa planeta for millions of years ago. Bago pa makapagsulat ang tao, bago pa nagkaroon ng recorded history, meron ng taong naglalakad sa planeta, tama? Let's say, sabihin natin 200,000 years ago. At lahat ng tao na sumulpot sa planeta na to, bago pa naging tao, naging mammal pa yan. Tama? At sabihin natin, ang pinaka-original ancestors natin, mga daga. Na daga, for 200 million years ago, nag-evolve na lang na hanggang maging unggoy, hanggang unggoy naging tao. If that's debatable. Lahat ng sumulpot na creature sa planeta, bago pa magka-negosyo, bago pa magka-pera, bago pa magkaroon ng BPO call center,
tulog sa gabi, gising sa umaga. So yung DNA natin, genetics natin, dinisign sa umaga, ito ang ginagawa, sa gabi ito ginagawa. At pag binaliktad mo yun, kahit anong kumbinsin mo sa sarili mo na may pera sa gabi, bibigay ang katawan. Kasi ang katawan, hinulma sa umaga at gabi. At hindi mo pwede baliktarin yun dahil lang sa pera. So in a way, I'm not saying hindi magandang negosyo ang panggabi, hindi rin magandang trabaho ang panggabi, pero hindi ko kaya yung panggabi. So we could have had like businesses also running in the nighttime, pero siguro for now, mas pinili natin na ibukas sa... Tsaka yun din, we're very fortunate enough na ang negosyo natin pang umaga. Kasi kung panggabi rin ito, iba rin yung sakit sa ulo. Nakuha nyo? So masaya na rin ako kahit pa paano. Siyempre, may kasabihan sa buhay eh. Repeat after me. You can't win them all, kid. M-E-M, them. You can't win them all, kid. Pero shortcut ko lang, you can't win them all, kid. In Tagalog, ano sa Tagalog? Hoy bata, hindi lahat ng bagay kaya mong you can't win them all, kid. In Tagalog, bata, or in a way of saying it, hoy bata, parang as an advice, diba, from adult to student. Hoy bata, hindi lahat ng bagay kaya mong ipanalo. May mga bagay lang na panalo ka at mabili ka lang kung saan ka mananalo. Hindi mo kailangan lahat ipanalo. So in short, sa negosyo, hindi ko kailangan lahat kuhanin. Mamili lang ng laban. Ganun lang yung one of the mentalities. Yun din pala, whenever you meet with me, I would give a lot of mindset and quotes. Very important sa inyo yun. So as much as possible, next time, bring your notebook at may mga notebook kayo. Kasi ako natuto ako sa notebook. Dahil tao kayo, hindi nyo mamememorize lahat na sasabihin ko. You might feel inspired, 2 days, 3 days, nawala na yung sinabi ko. Okay, so you need to take down notes. Okay, next question. Siguro last 2 questions. Question from... Okay, next question from... Yan, sige. Ano po? Binrong Castro po. Gusto ko lang, dahil galit sa yung speaker. Dito ka. Yan. Yan, okay. Question. Yung question ko po, since you've asked us po kung saan ka po namin, kasi karamihan po ng sagot namin is from TikTok. So recently po kasi may news po about online lending app, and then yung nirate po sila ng FBI regarding with the collection agency. And then upon looking through the comments po, naging blue search bar po. Okay, yes, question. Yung question ko po, since na-mention nyo po earlier na you like to give quotes, do you have any word po for us trainees to keep us motivated or like to help us grow inside the company? Okay. Well, good question. Anong name mo ulit? Sorry. Carmela po. Carmela, okay. Dali, wait. Para na may TikTok, ang ganda ng post mo sa TikTok, may ulap sa likod. Okay, so training tayo ngayon. Ang question ni Carmela, say thank you para makaupo na si Carmela. From where pala Carmela? From? Imus. Si Dean from? Ano, sorry? General Trias. Imus. Puro mga Cavite. Cavite nga, represent, taas kamay. Cavite, represent. Grabe, puro Cavite. Mga siga. May mga ano pa to, may mga hawak pa to ng mga tirador, tsaka may mga balisong. Ano ba yung, di ba dati kilalang Cavite sa ganun? Ewan pa ba ano yung history, yung mga siga? Kaya pala mukhang mga Anyway, sa totoo lang, I won't give you a quote right now. Pero in terms of quotes, I have like hundreds and thousands na pagdaanan ko na po sa buhay ko. I'm a self-help junkie. Meaning to say, when I was starting way back, nung nagsisimula, lahat wala. Wala kaming negosyo, wala kaming pera, lahat wala, nagsisimula, tas dugyot na opisina. Ang sustansya ko everyday is really a lot of self-help books. At the time na wala rin internet noon, na wala ka rin mabasa at wala rin mga motivational speakers. So, umaasa lang ako sa mga libro, and sometimes nagda-download ako ng mga PDF sa internet at binabasa ko. Talagang mano-mano. In terms of having a lot of quotes,
mga yan, quotes, philosophies and principles. It's basically, ang gusto ko sabihin doon, before I share, unang-una, mahirap muna mag-share nang hindi ko rin alam yung particular situation sa pinagdadaanan nyo. Kasi every person, in every moment, in every situation, may or may not relate to a particular quote. So, pwedeng isa na matimbang sa akin, hindi matimbang sa inyo. Dahil, kaya matimbang sa akin yun, dahil pinagdadaanan ko yung sitwasyon, kaya importante sa iyo sa aking quote. No different with the Bible verse. May mga Bible verse na hindi importante sa iyo, na pwedeng importante sa iba. At depende na sa sitwasyon, sa pinagdadaanan nyo. Diba? Pwedeng sisimula ka pa na sa buhay, so wealth mindset ka. Pwedeng may pinagdadaanan ka sa puso, so diba, love ang kailangan mong marinig. Or sa parents, or sa direction, o nalulun ka. Hindi ko alam kung ano-ano mga vision nyo. Iba-iba pagdadaanan nyo. Pero siguro ito, to simplify, ang humubog sa akin, and I can't give you a quote right now, ang ibibigay ko sa inyo yung value ng quote and mindset. Naniniwala ko, ang pinaka-successful at malulupit na tao sa planeta na to are just made up of a collection of strong mindsets. At ang mindsets nila nanggagaling lang sa mga quotes na ini-extract nila yung value nun multiple times, even though one single line yun, kaya nila gawing times 1,000, 1 million sa utak nila. Parang kanta, di ba? Pwede mong dibdibin talaga na umiiyak ka na at sumisigaw ka sa kwarto mo dahil dun sa kanta na yun. Kasi nung nagtapat ka sa kanya, hindi niya tinanggap ang pagtatapat mo. Tapos sumisigaw ka dun sa gilid ng kwarto at sinasabi, hindi ko kayang tanggapin. So, hindi na playlist ko, baka i-judge nyo ako. But anyway, the most successful people on this planet, I'm not saying just wealth. Success can come in so many ways, shapes, or forms. Success in family, success in health, success in wealth, success in relationships. I'm just saying, lahat ng successful na tao, may mga prinsipyo na pinaninindigan. At yung mga prinsipyo na pinaninindigan nila, it becomes their mindset. At yung mindset na yun, pag maraming tamang mindset at nag-ipon-ipon, nagiging tama rin ang tao. Life is like a math equation. Kung ano yung mga equation at variable sa kaliwa, output niya equals magbabalanse sa kanan. Tama? 2 plus 2 equals 4. Hindi nyo pwedeng ipagpilitan kahit iyak-iyakan nyo sa calculator, 2 plus 2 magiging 5. So if you make the wrong decisions on the left side, it will have the wrong outcome on the right side. Gets mo? So kung wrong variables, it becomes wrong output. Right variables, it becomes right output. At kung extract nyo yun, pag tinanong nyo, what's your favorite quote? Mahirap sabihin, pero gusto ko muna sabihin sa inyo, yung quote, right quotes, becomes right mindsets. That's why you need to read a lot, expose a lot, experience a lot, and learn from the right mentors para maging tama yung mga pinanghawakang prinsipyo. Sabi natin, integrity. Ano sabi ng integrity? Sir, natutunan ko sa school. Honesty is the best policy. Cleanliness is next to godliness. Clean as you go. Ganda yun. So, sir, ito yung tatlong baon ko para maging successful. Sabi ko, sige, pwede na. Hopefully, maging successful ka sa clean as you go. Pwede rin, di ba? Pero sana hindi doon magtapos. That's why you need to expose yourselves to a lot of like mentors. And hopefully, we get to do a lot of those. Kahit sa movie night, hindi naman puro ng kalokohan, baka may mga inspiration din tayo. Again, going back, nagsisimula kayo sa buhay. Ewan ko lang kung alam niyo na yun o hindi. Ang buhay hindi parang video game. Pag nagkamali kayo, hindi pwedeng ulitin. And minsan nga, alam niyo pag nanonood ako sa TikTok, nakikita niyo yung
merong picture na gagayahin ng matatanda, tapos biglang mapupunta doon ng bata sila. Gets nyo? So, meron yung picture ng mga bata, di ba? Gets nyo, yung may bata sila, tapos magiging matanda doon sa TikTok. Ang pinakamalaking impact sa akin doon, yung nakikita kong matanda doon, pag nakita ko ng matanda, na uugod-ugod, tapos kinuha nila para pumose, na inisip, pag nakikita matanda lang, di ba? Matanda, puti buhok, uugod-ugod, tapos naglalakad, tapos pupunta dun sa lamesa or whatever, para pumwesto, di ba? Tapos pupwesto rin yung ibang mga anak niya, na matanda sila lahat. Tapos biglang pag nag-flash yung black and white na bata pa siya, makikita mo yung mga anak niya, baby. Tapos isipin mo, pag baby, hindi mo papakinabangan in terms of like being productive sa world. At makikita mo yung matanda na uugod-ugod, makikita mo ang pogi, tsaka may muscles. So pag nakita mo yung picture niya, nung kabataan niya, alam mo yung may muscle na yun, na pogi na yun, yun yung nagtatrabaho. At yung baby hindi nagtatrabaho. At nung nakita mo nung matanda siya, nang ini-expect mo, yung ganyan katanda, hindi nagtatrabaho at yung anak niya nagtatrabaho. Ang bilis lang. What's my point? Alalahanin niyo ito habang bata kayo. Hindi kayo habang buhay magtatrabaho. Hindi kayo habang buhay aasahan. At kahit gusto niyo magtrabaho, hindi na kayo makakatrabaho dahil wala na rin tatanggap. Dahil pag tinignan mo sa picture, hindi ko in-expect 78 years old na uugod-ugod na nagko-commute ng ganyang kahaba, naglalakad ng ganyang kalayo, nagbubuhat ng ganito kabigat, at binubuhat pa rin yung cargo ng pamilya niya. So panahon nyo to, pero if you mess it up, gets nyo? If you compound on the wrong things, if you keep on accumulating the wrong mindsets, hindi to video game na pwede ulit i-reset, tapos patry pa ulit ng isa pa. It's only one shot. Now, is SP Madrid the right company for you? Hindi ko alam kung oo o hindi. Ito ba yung trabaho na para sa inyo? Hindi ko rin alam kung tama o hindi. Pero isa lang pinapromise sa amin palagi. We always, as much as possible, give you the right mindsets, fundamentals. Alam, pasensya na kung sometimes it's not even the best compensation in the market. Alam niyo kung how do we make up for it? Simple lang. Ako na walang bisyo, na hindi naninigarilyo, na hindi naglalasing, na wala akong mga kahit anong bisyo, hindi ko pinapasa sa mga tao dito na ipapasa sa inyo. Kasi pag namanan niyo yun, maling habit yun, naiipunin niyo, it's the wrong fundamentals. Sometimes it's not even mindsets, it's just simple actions na mali. At pag pinilit niyo yung actions na mali, nag-ipon-ipon, edi lahat mali. Diba? Let's not overcomplicate it. Simple lang ang buhay. If you keep it simple. If you overcomplicate life, komplikado buhay. Right, just the other day, makukulitan, puro sa TikTok lang yung realization ko. Nakita ko sa TikTok, na-aksidente sa Marinake kasi nagsusuperman. Tapos lumipad, kumilapon, yun na, tapos sa buhay niya. At ba't siya namatay? Kasi komplikado ginagawa niya. At kaya komplikado sitwasyon ng pamilya niya ngayon dahil wala na siya, tapos hindi ko alam kung may magde-demander mo na. Kasi komplikado ginagawa niya. Hindi komplikado, naging komplikado. Ganun lang ang buhay eh. Simple, becomes simple. But nag-away ang... So I'll give you one quote for today. One lang. Everything else was just about mindsets. Nananig yung quote, nakalimutan yung quote eh. Okay. In life, so ito yung quote. In life, at sana maalala nyo to kasi hindi kayo nag-notes at wala kayong notebook. In life, you don't get what you want. You get what you... Sige nga, sinong gusto i-try? Ha? Very good. So, what's your name? What's your name? Ito, training natin. So, in life, you don't get what you want. You get... What you deserve. Okay. Close. Pero may isa pang mas maganda. Okay. In life, you don't get what you want. You get... Actually, very common yung deserve. Naririnig natin palagi. Pero may mas magandang
quote na sobrang sapul na sapul ako. At ang dami kong nabagong bad habits. Sige. Si Miss? Ayan, sabihin mo na. Sige. In life? In life, you don't get what you want. You get who you are. Wow! Grabe, palakpakan naman natin. In life, ulit again. You don't get what you want. You get who you are. Okay, anong name mo? Aubrey from? Aubrey from? Manila po. Manila. Okay, palakpakan naman natin si Aubrey. Galing, oh. So, wait, paano mo nalaman yung code? Galing. Nandun ha. Okay, so pick up nila. Kaya nila nasulat yon kasi favorite quote ko yon. At yung quote na yon, na-encounter ko like siguro 10 years ago. 10, 12 years ago. So, during a time na pinifigure out ko ang buhay ko, tapos sinasabi ko sa sarili ko, so, ubos na oras, okay lang ba? Sorry kinain ko na oras sila. Ipatayin nyo na lang yung speaker, tapos patayin yung ilaw pag tayo yung, over na ako sa time. So, when I was starting at pinifigure out yung buhay ko, tinatry ko magbasa ng maraming libro, self-help, whatever, coaching, mentoring, lahat na ginawa ko. At the time na wala pang ganun sa Pilipinas, na pupunta ako parang fully book. Di dahil marami akong pera, dahil wala akong pera pero marami akong oras, so tatambay ako, makikibasa ako, tapos sasoli ko yung libro kasi wala akong pambayad. Tapos sinasabi ko sa sarili ko, bakit ayaw mag-improve ng buhay ko? Ba't hindi ko ma-feel na nagpo-progress ako? Ba't nahihirapan pa rin ako sa pera? Sinasabi ko sa sarili ko, ginagawa ko naman lahat ng tama. Kasi nagsusumikap ako, nag-aaral ako, sinatsaga ko talaga. Parang bakit nagsisipag naman ako, bakit hindi ko ma-figure out? But hindi ko ma-improve yung financial situation ko. So bakit? So ang dami ko tanong pa rin, bakit? Bakit ang hirap-hirap? Tapos minsan makita ko ng mga kaibigan ko na likas na may pera sila, tapos hindi komplikado buhay nila, tapos may napamana na ganyan, tapos masarap ang buhay. Sabi ko, bakit hindi na lang ganun kasi? Lord, sana ganun na lang. Ba't kasi naging komplikado pa na ganito kahirap? Kailangan ko pang, lalo na nagpakasawa maaga, nagkaanak ako na maaga, so mas maaga rin naging komplikado buhay ko at a very young age. So feeling ko lahat ng ginawa ko tama. Feeling ko lang. Inaral ko na lahat ng tama. Sinipagan ko na. Nagpapamentor na on everything. Tapos bakit hindi ko mahanap yung hinahanap ko? Ba't hindi ko magawa yung magawa? Tapos hindi, syempre, ultimate measurement of success, pera. Ba't hindi lumalabas yung pera sa buhay ko? Gets nyo? Ba't ako nag-struggle? Ba't ako nahihirapan? At ba't nahihiya ako na wala akong maipakita sa mundo? Lalo na may anak ako, may asawa ko. Hanggat one time, na-encounter ko itong isang quote na to. Quote lang, no? Bili ako ng bilhin na libro, quote lang pala yung magsasolve. Well, I have a lot of quotes. Nakasulat doon, in life, you don't get what you want. You get who you are. Mas matimbang yun sa, you don't get what you want, you get what you deserve. Mas matimbang yung who you are kaysa what you deserve. Kasi pag sinabing what you deserve, isusukli lang sa akin kung ano yung binigay ko, tama? Pag sinabing who you are, ibabalik lang sa akin kung ano lang din yung pagkatao ko. Mas matimbang sa akin yung quote na yun. Ibig sabihin, ibig sabihin, in life, you don't get what you want, you get who you are. Ibig sabihin, kung ano yung realidad ng sitwasyon ko, yun ako. It's not about what I deserve na hinihintay kong parating. Hindi. Kasi pag sinasabi natin, you get what you deserve, baka akala mo, yung i-deserve mo na delay lang. Pero you deserve something good. Tama? Mali. Kasi may delay. Naghihintay ka na isang bagay na parating na baka hindi dumating. But when you say you get who you are, yung realidad mo na ngayon, yun na yun. That's what you deserve. Ikaw na yun. You get who you are. Ang buhay kagad real time. Exact reflection ng kung sino ka. Kung mahirap ang buhay, hindi dahil sa kanya, dahil sa magulang, dahil sa ganyan. It's because who you are. Nagiging kasi yung difference. Kasi pag inisip nyo, you get what you deserve, feeling mo, yung deserve mo, baka delayed lang, parating na. May ready lang sa'yo.
na parating. You just have to be patient. But when you say who you are, real time, salamin kagad, yung realidad mo, ikaw yun. You get who you are. So do you like your situation or not? Do you like your situation or not? Pag sinabi mong hindi, di ba? That's what you already get. In life, you don't get what you want. And what you want will never come because it already came. Andyan na. Life is... So, yun na lang. So, may natutunan ba kayo today? Yes! Natulog lang ata kayo eh. Hindi, may natutunan ba kayo today? Yes! And, siguro I just need to hear from... Kahit na mahirap yung process kasi... Wait, sorry. Ulitin mo sa TikTok. Hello. Hi po. So, ang natutunan ko po for this session is not to quit and always move forward kahit anong mangyari kasi life is full of challenges. Kahit anong pagdaanan mo, may challenges na darating sa'yo and you have to learn. You have to overcome it kasi kung hindi ka aalis sa comfort zone mo or you're not going to grow, mag-i-stay ka lang doon and ikaw na rin yung magiging loser. So, always move forward to be a winner. So, ang dami namin natutunan. Wait. So, ang dami namin natutunan. Isang ko na sa'yo. So, ang dami namin natutunan. Anong natutunan natin? Uyela! Anong natutunan natin? Uyela! Let's go! Hey! Dawa. So, ang dami na... Okay. Ang dami nilang natutunan. Anong oras na? Uwian na! Let's go! Hey!